We have insights now. Let's get some insights from the lawyers for commuter safety and protection. Their spokesperson, Attorney Albert Sadili, is now joining us via Zoom. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Thanks for joining us. Magandang umaga rin po at salamat po sa imbitasyon ninyo. Magandang umaga rin po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ng yung programa. Okay, Attorney, yung of course yung statement po ninyo dito sa sinasabi ng DILG, yung kanilang proposed street parking ban from 5 a.m. to 10 p.m. Actually, ito na yung parang pinaka halfway solution na nakikita nila doon sa kumbaga nagtatalo po kasi na sweeping ban ba talaga or lagyan na lang natin ng schedule. Opo, sa amin naman pong grupo, suportado po namin itong proposal na ito sapagkat nangangailangan po talaga ng ganong polisiya na kung saan ay ipo-prohibit po talaga ang mga illegally parked vehicles sa ating mga kalsada sapagkat ito ay isa sa mga major contributors po ng traffic congestion. Nabanggit din po namin sa aming grupo na kami nga po ay sumusulong rin sa total ban sa buong oras ng isang araw sapagkat ito mismo ang tinatakda ng ating batas sa ngayon. So, ayun po ang posisyon po naming grupo sa bagay po na yan. Yung keyword dyan kasi illegal. So, madami sumasang-ayon dyan. Dapat yung mga illegal areas or non-parking areas, hindi talaga dapat paradahan yan. Pero may mga areas kasi also na pinayagan ng mga ordinances of certain areas na pagpayagan na mag-park doon. So, ano yung stand nyo doon? Totoo po yun. May mga existing ordinances po ang mga respective local government units na kung saan ay nagbibigay nga po ng limited na pahintulot sa ibang mga lugar, lalo na yung mga kalsada na hindi masyadong dinadaanan ng traffic na pinapayagan ang mga motorista na mag-park. Ngayon naman po, in-highlight po namin na ito ay mga ordinansa. Pero meron tayong national law na mismong nagsasabi na bawal po talaga ito at sa buong oras. So, ang isang ordinansa po kasi ay subordinate ng isang national law. At nilatag na po ng ating Supreme Court yan na isa sa mga requirements ng isang valid na ordinansa ay dapat hindi ito contrary sa Constitution or any existing law. So kapag po, given these times, naintindihan naman po natin na itong existing law natin, which is RA 4136, the Land Transportation and Traffic Code, ay lumang batas na, 1960s na. So kung nakikita nga po ng ating mga LGUs or mga legislators na kailangan nga po na baguhin na po ito, ang tamang remedyo po talaga para po ay legally in order po ang ganyang mga temporary na pagpahintulot or limited na pagpapahintulot sa pagpark sa mga kalsada na hindi naman masyadong dinadaanan ng mga sasakyan, ay amendahan po natin mismong batas, yung RA 4136 po. But Attorney, before we implement this, kasi what's going to happen is may retroactive effect din ito. And yung mga ibang, at least daw 60% of those parks sa streets, wala daw actual parking space. So hindi ba dapat gawin natin ng solution muna, like every government, local government should put up a public parking space na pwede naman pagkakitaan din ng pera before you actually implement the law, because saan mo ilalagay lahat ng kotse na ito? Opo. Kasi nga, sa situation po ngayon, over the past years, wala talaga naging regulation din doon sa pagbebenta ng mga sasakyan. So marami pong nagmamayari ng mga sasakyan ngayon na wala pong mismong garahe na mapaglalagyan. So tama po yun i-highlight na sana nga po ay meron din namang designated parking space na ipoprovide ang ating mga LGU or meron naman mga existing na parking spaces ang ating mga commercial establishments. Minsan nga po lang kasi sa mga motorista po kasi ay parang hesitant na mag-park kapag yung parking area ay medyo distansya po sa mismong lugar na pupuntahan nila or sa tinitirhan. Gusto yung nasa tapat mismo. Wherein yung tapat mismo ay prohibited spaces. So siguro po doon din po sa aspect na yan, sana po ay maging ganun po ang pananaw ng ating mga motorista na mag-park doon sa mga properly designated parking areas po kahit ito ay medyo considerable distance sa kanilang pupuntahan. Pero just to be clear lang po, Attorney, yung sinasabi po ninyo nga matagal ng batas natin, yung RA 4136, outwardly banning itong mga street parking na to, kapag merong mga nagko-contradict na mga ordinances sa mga lokal na lugar po natin, ibig sabihin dapat po ang sinusunod yung mismong batas natin. Opo, ganun po talaga ang effect kasi po ay ang national law ay contrary po talaga yun po ang mas malakas compared sa ordinances. Pero meron din po kasi tayong tinatawag na presumption of regularity or presumption of constitutionality. So ibig sabihin habang nandyan
lahat ng mga ginagawang batas or aksyon ng ating gobyerno ay considered as valid unless annulled. So ibig sabihin, habang pinapatupad po niyan hanggat hindi pa po siya nanalipay sa proper forum which is ating mga korte, valid existing naman po ang mga ordinansang iyon. Pero linawin lang po namin ay naintindihan naman po namin itong mga ordinansang ito, mga ginagawang hakbang ng ating LGU, is just that we are proposing na for just proper po ang legal order ng lahat, ay itong mga ordinansa nito ay i-incorporate na sa mismong amendment na gagawin ng ating batas sa ating national law para wala na magiging conflict po sa dalawa. Actually, magandang idea yun, attorney, no, na para kasi minsan iba-iba yung nagiging ordinances depende sa local government. Pero ang explanation kasi nila dito is sila daw ang nakakaalam ng development ng area. Kung ano yung itsura daw ng isang barangay 5-10 years ago is not the same now. Kaya daw nag-iiba-iba, for example, let's say, pag nag-iba yung mayor ng Manila, dating pumaparada sa Quiapo, hindi na pumaparada ngayon. So how do you get all these cities within Metro Manila on board to form, for example, at least kasi sinasabi nila, ang mabuhay lane natin, attorney, free from illegal parking. Meron pa rin dyan pag sa mga downtime na sumusulpot na pumaparada Paano natin i-enforce to na densely populated, complicated ang setup ng Metro Manila? Yan nga po ang concept din talaga ng local government unit sa ating local government code, kung saan kaya po nagkakaroon ng local governments ay para po, kasi sila po yung mas nakikita at natutugunan po talaga yung mga pangailangan ng kanilang mga constituents sa respective jurisdictions po nila. It's just that po, meron lang talaga tayong national law, which is yun yung nag-govern right now with respect to this issue ng legal parking. So, nga po sa pag-amin ng ating batas, pwede pong i-empower ng ating Congress na i-delegate po ang ganitong specific na task sa ating mga local government unit para magbigay sila ng kanilang, magbigay ng authority or power sa ating mga LGU para mag-set ng ganong exemptions sa mga limited parking space areas. Wait, dahil ko lang ito, attorney, before I move on to Angel. Yung, attorney, gusto ko lang i-clarify, ano ba yung kapangyarihan ng isang barangay in regards to designate parking? Kasi minsan sila mismo ang yung buong daanan sa harapan ng barangay hall, ginawa nilang parking lot nila. At pag sinisita sila ng MMDA, meron silang sinasabi yung mga business establishments, jurisdictional issues. So ano po ang kapangyarihan ng isang barangay with regards to that issue? Yun po, technically po talaga, prohibited po talaga yan. Kapag po ang isang kalsada, kung nasaan nakatapat ng isang barangay, ay isang public road, ay prohibited po talaga kahit mag-enact ng ordinansa ng ating barangay on that matter. Kasi nga, magpiprevent po ang national law compared sa isang ordinansa. So, technically speaking, kapag po ay kukwestiyonan po talaga yan, yung mga ordinansa na yan, ay maaari po talagang mapaulang bisa yan sa ating mga korte. Opo. Well, we understand nga po, attorney, yung wisdom behind this proposal ng mga street parking ban. We understand na yung traffic congestion talagang nakakabahala na, and of course yung mga medical, kanina nabanggit ko nga kay Diego, yung mga medical emergencies, yung mga fire trucks na hindi nakakadaan dahil nga dun sa ambulance. Diba? Ambulance hindi nakakadaan dahil dun sa magkabilang parking. Pero kayo po ba sa inyong ahensya, yung Commuter Safety and Protection, sang-ayon po ba sila doon sa mungkahi na yung matagal na rin pong pinag-uusapan na proof of parking policy, na bago ka bumili ng sasakyan, pakita mo muna meron kang pagpaparking anong sasakyan nyo. Kasi ang sinasabi po nung iba, baka po maapektuhan po dito mostly yung mga low-income vehicle owners. Yan po ay isa sa dalawang mga question po namin na titignan namin na long-term solutions po talaga sa ating problema sa traffic congestion. So, minumungkahi po ng grupo namin yan na magkaroon po tayo ng batas na ganyan. In fact, sa mga dating kongreso, meron na pong nagsulong yan. Si dating senador, former Senator Miriam Santiago, may bid po siya diyan dati na no garage, no car policy. So, tama naman po yun na dapat magkaroon ng ganong regulation para po ay may siguro ng isang individual car owner ay meron talaga siyang tamang paglalagyan ng kanyang sasakyan. Although sinasabi nga natin, meron tayong right to own a property, pero yung property rights kasi natin is hindi absolute. So meron din tayong corresponding obligations, yun nga, yung mga obligation na nakaka-apekto sa ating komunidad in general. So kasama na nga po doon is yung obligation na hindi tayo mag-cause ng perwisyo sa ating traffic.
So kapag magkakaroon po tayo ng ganong batas, ay reasonable at within the powers of the state naman po ang pag-impose ng ganon. At nakikita namin na maganda po, isa po yun sa mga solusyon sa ating problema sa traffic. At pangalawa din po na nakita namin sa solusyon sa problema sa traffic na for long term is yung pag-improve po ng ating public transportation system. Correct. Para po ay yun ang tangkilikin ng ating mga kababayan. At Yeah, attorney, as you were speaking, no, nakikita sa video, may mga naglalakad instead of walking sa sidewalk, may mga citizens na naglalakad sa gitna ng kalye. Ngayon, ang nangyayari po kasi dito, marami nakakalimot po na establishments kung anong rules of frontage regards sa establishment. Kung gaano ka, hanggang saan lang ang property line nyo, anong government requirement na dapat may sidewalk. Parang wala na atang sidewalk ang ibang mga syudad natin. Ano ba talaga, attorney? Baka you can refresh us ng konti. Ano ba yung rules na kung may establishment ka, ilan meters dapat ang frontage mo, dapat may walking area, yan, no? Naglalakad sa kalye instead of sa sidewalk eh. Tama po yan. Very unfortunate po na situation yan na nakikita natin na halos madalas na sa mga major areas sa ating Metro Manila. Pero yan po, ang isang establishment po, commercial establishment, ay ang yung facility niya, yung property rights niya is kung hanggang saan lang talaga yung pinagmamayari niya. At hindi yun pwedeng lumagpas doon sa pedestrian lane. So hindi pwedeng i-cover ng ating mga commercial establishments, maglagay sila ng istruktura or anumang structure na may balakid po sa ating mga pedestrian lanes na pwedeng yun naman sana dapat daanan ng ating mga pedestrian. No, kaya nakikita natin imbes na doon sa sidewalk sa sidewalk dadaan ng ating mga tao ay doon na lang sa kalsada kasi may harang na. So mali po talaga 'yon. It is considered as a nuisance, as an obstruction. So technically speaking, pwede po talagang ipag-giba po 'yan ng ating gobyerno. Lastly, attorney, would you also be looking at the possibility that requiring yung mga establishment, no, business establishment na kung mag-require po tayo sa mga vehicle owners na magkaroon ng parking lot bago bumili, yung mga business establishment din po na bago po magtayo ng business nila dun sa lugar na yon, make sure na may parking space din. Opo, maganda pong solution po yan na magkaroon po dito lang. Hindi lang limited sa ating mga residents. So, yung mga commercial establishments din. Although, meron po naman tayong remedyo naman po yan na hindi naman lahat ng commercial establishments siguro ay kailangan mag-designate ng kanilang individual na parking areas. Meron naman mga malalapit na mga establishments na kung sa or mga open areas na pwede nilang i-kontrata or kausapin na doon din ang designated parking spaces ng mga customers po nila. As long as as meron pong mga parking spaces na malapit sa area at yun nga po ay sana tangkilikin din natin mga mamayan na kahit considerable distance ito sa kanilang pupuntahan, as long as nasa tamang garahe or parking space po ang kanilang sasakyan, yun po ang kinakailangan natin para hindi tayo makapagdagdag sa permission ng ating traffic. Minsan kasi nakita namin very quickly na lang na problema dito yung mga establishment na merong parang small space sa harapan nila, inaangkin na nila. Hindi ka na pwedeng mag-park doon kasi akala nila kanila yon. May mga guard sila nakatambay doon at sinasabi doon sa mga gustong mag-park, hindi pwede kasi sa kanila yon, which is wrong, di ba? Kasi yun yung sinasabi ni Diego, yung frontage rule eh. Public yun eh. Public property yan. Opo, pag sa harap, yung harap po talaga mismo nila, public property na po yan. Unless na lang kung nasa loob po talaga ng establishments ng area nila. Within property. Yung parking space na yun. Opo. Alright. Maraming salamat po sa inyong oras. Lawyers for Commuter Safety and Protection spokesperson, Attorney Albert Sadit. Pero mabilis lang. Salamat din po sa inyo.